Magandang araw po sa inyong lahat. Narito kayo sa The Mga Interviews. Pag-uusapan natin. Kwento na medyo malungkot pero wake-up call pa rin para sa atin sa Pilipinas. Ang medyo bagsak na grado natin sa PISA o Program for International Student Assessment. Kasama po natin ang ASEC, Assistant Secretary for Field Operations sa Department of Education, si ASEC Francis Cesar Panchet Bringas. Magandang araw, ASEC Panchet. Magandang araw, Miss Malu. Magandang araw sa lahat ng iyong mga viewers sa iyong programa. Ano ang mensahe nitong score natin sa PISA? Parameters muna tayo. Ano ba yung nakuha nating grado? At ano ba yung coverage ng testing na ginawa? Well, itong tinatawag natin na Program for International Students Assessment, ito kinakonduct really ng Organization for Economic Cooperation and Development o tinatawag nating OECD, at ito'y ginaganap every 3 years. Una tayong nag-participate noong 2018 at pangalawa nga noong 2022. At lumabas na nga yung results ng ating examination covering mathematics, reading at saka science, no? Sadly, hindi naman siguro sadly kasi meron tayong mga percentage increase ng ating mga scores, but statistically kasi these are insignificant, kaya nag-maintain tayo sa ating level of proficiency in these 3 areas. So sa mathematics, for example, nasa level 1B pa rin tayo, at sa ating reading nasa level 1A, and yung science naman nasa level 1A. Doon sa scale na ginagamit ng PISA, ang minimum competency is level 2. So tayo nasa level 1. Yung level 1 meron yan level 1A, 1B, and 1C. So naka-retain tayo sa level 1, specifically 1B for math, 1A for reading, and 1A for science, meaning we are below the minimum competency. Ang suma total, 81 bansa po ang lumahok dito sa PISA 2022. Ang ating overall ranking number 77 or lower pa for I think science. Ano po? Paano Yes. ibig sabihin ho nun? Hanggang kailan tayo at ano yung pagkukulang na masisilip ninyo sa PISA assessment results? Well, importante makuha natin, no? Nakuha na natin yung analysis of the Philippine results. At importante ring ma-highlight natin na this is not really an achievement score for the learners, pero ito yung overall na assessment sa mga bata na cumulative mula nung nag-start sila sa basic education hanggang umabot sila ng grade 7, and how they apply this learning to real life situations. So multifactorial talaga ito. Nakikita natin dyan yung hindi lang education na factor, meron din dyan socio-economic factor, may family factor, and may community factors na nai-involve dito sa pag-assess ng PISA. So special assessment talaga to. It's not really an aptitude test alone. Alright. Ilinaw lang po natin yung sakop nung naging assessment. Ilang estudyante, saan galing ng mga paaralan, ilang district, at ang sabi po sa report nyo, hindi kasama yung Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ilan po ang total at paano sila napili itong mga estudyanteng to? Yung edad 15.3 months to 16.2 months. 2 Okay. months, yeah, oo. So, normally nasa grade 7 na yung mga yan. So, pero sa Pilipinas, meron tayong total Malu na, to be exact, 7,193 students nationwide. Nationwide yan, in all the 16 regions around the country represented yan. Meron tayong pinanggalingan sila na 188 schools in 106 divisions in 16 regions nationwide. Ngayon, ano ho yung mix doon? Public and private schools? Yes, it is mix of public and private schools. Tapos yung sampling, may sampling design talaga na ginamit ang OECD para maging well represented yung buong bansa natin. So sa ating mga test takers, no. So meron silang sampling design na ginamit. It's a 2-stage sampling design, which is a special design that they use para maging sound yung kanilang results. And para humalinaw lang din, ito po ay computer-based na testing po, at yung mga teachers ho ba at yung eskwela ay kasama doon sa nilitis? No, it's only for the students, no? It's computer assisted, it's computer based, it is conducted in English. Ngayon, nakita ko po yung ilang sample, parang abstract reasoning yata, yung critical thinking factor ang isa yata sa testing na gustong puntahan nitong
PISA. Ah, Pakipaliwanag nga po yun. Ibig sabihin, hindi ko ba math na simpleng addition, subtraction, multiplication, division, o hindi naman simpleng science, ano pangalan ng ganitong species? tama. Pakipaliwanag niyo po. Ano po yung mga questions doon sa... Okay, yung PISA kasi meron siyang math, science, and reading. Yung unang PISA na sinalihan natin ng 2018, ang focus niya ay reading. Tapos yung math and science ay embedded na siya diyan. Now this 2022 PISA, nag-focus siya really sa mathematics, particularly on creative thinking. So it's not merely doing computations pero more on applications to real life. So yung mga questions natin sa PISA, yung pagkagawa nila ay it's not objective type of test. It's not computations or anything like that, but it's more on application to real life kasi nga this is a cumulative study of their overall learning mula nung nag-umpisa sila sa basic education. Tapos bawat estudyante po, iba yung test, ano? May random selection po yata ng tanong. Para lang yan. Right. Not all the test takers got the same test items kasi nga yung scope na gustong makuha ng OECD ay mas malawak kaya pa iba-iba yung kanilang mga test items para mas magiging wider yung scope ng information na ma-assess ng exam. Okay, para ho maging patas, actually yung OECD countries medyo sumablay din ng konti ang score. At pero ang balita namang maganda ang daming Asian countries ang nasa top 10. Ano ho yung ibig sabihin noon para sa atin? Dahil nandito tayo sa panig ng mundo na English is our second language, di ba? Education, instruction, law. Ano ho Oo. ibig sabihin? Bakit tayo hindi comparable sa Singapore, Macau, Hong Kong? Ang tataas ng kanilang score. Yeah, comparatively speaking, talagang tayo among the pinakamababa na dun sa mga nag-participate na Southeast Asian countries and among the findings of the PISA result na nagiging factor for such low performance of the Philippines in terms of this exam ay yung ating mga quality of teachers, meron tayong provision of learning materials, meron tayong mga physical environment, and even the socio-economic factors kung saang family sila galing, kung advantage or disadvantage ba ang pinanggalingan ng mga test takers na ito. So all taken into consideration. Ngayon paliwanag po natin, may mga factors beyond control ng ating DepEd at ng ibang bansa. Ano po? Yung pandemic. Dahil kinonducting 2022 panahon ng pandemic, pero latter part na. Dahil March to May 2022 ang exam. Ano po? Ang ibig sabihin nito, paano naging setup? Nahirapan ba kayo mamili o mag-mobilize ng mga estudyante na lalahok? Tama yan, no? Particularly dun sa preparation, no? Dahil wala tayong face-to-face classes during that time, no? Kailangan yung tawag mo doon is a different kind of preparation because we need to condition yung mga bata na magte-take ng exam to be in school once again for face-to-face. At yung ating challenge on internet connectivities, naging challenge din sa atin yan. Kaya kailangan natin maghanap ng mga areas near the schools kung saan makaka-avail tayo ng magandang uninterrupted internet connectivity, but more so on the preparation and conditioning of the minds of the learners na this particular exam is not an exam na kailangan i-take for granted because nakasalalay sa kanilang magiging result and magiging seriousness in taking the exam. Nakasalalay dyan yung ating assessment ng buong educational system ng Pilipinas. At tumagal po ng lagpas 2 oras, ano po, yung assessment. Right. Natapos po pa nung lahat na ang napiniling mga estudyante o baka naman yung iba nagbulakbol na? Based doon sa ating initial reports naman nung nag-conduct tayo ng 2022, meron tayong more than 96% doon sa mga identified na learners ang nakapag-take actual takers ng ating examination. So nag-total lang sila ng more than 7,100. At natapos nila yung lagpas 2 oras na test. Yes, natapos naman nila yung exam at based on sa feedback ng mga schools na nag-participate, yung 188 schools, serious naman yung mga bata sa pag-take ng exam na yan. At actually, nung nagkaroon kami ng exit interview dun sa mga nag-take ng exam, yung mga feedback nila tungkol sa mga test items, anong na-feel nila, anong sinasagot nila, it's reflective of the scores that we have now. Okay. May kaibahan ba ang performance ng public school students
sa private school students? Kasi sa totoo lang, may mga ilang graduates ng public schools na mas astig at magaling. Yeah, precisely. No, that is one of the findings of the PISA results of the Philippines. Na yung mga students natin attending the private schools significantly higher yung kanilang performance compared to those going to the public schools. Anyway, tingnan po natin kasi sabi yung Metro Manila students mas mataas yung naging score kaysa dun sa mga labas ng Metro Manila o yung city centers natin. Ano ho? Paano ho yun at ba't hindi sinali yung BARM? As far as I can recall, BARM at that time kasi yung kanilang DepEd, meron kasing ibang Ministry of Education ng BARM. So since DepEd lang yung inassess ng PISA, kaya hindi na include ang BARM. Pero dito sa result na ito, tama yung sinabi mo, yung NCR including Region 4A Calabarzon, yung kanilang average scores were statistically higher than the national average for all the three domains. So nakikita natin na yung mga nasa center, yung 4A at saka NCR nga na nasa sentro ng ating nasa capital, ay statistically higher yung average nila compared to the national average. Pero ang malungkot ho, Region 9 and 10. Mababa ano po yung performance? Yes, Region 9 and 10, particularly in Region 10, yung reading and mathematics sila mababa. Sa Region 9 naman yung math ang kanilang mababa. Sila yung lower than the national average. Yung mga ano naman, yung sa ibang regions apart from those that we mentioned, halos pare-pareho na sila. Okay. Hindi ho ba nalungkot si Vice President at DepEd Secretary, Region 9 and 10 ang medyo nahuli sa score? Oh well, overall in general, hindi naman siya malungkot dahil nga nasabi naman na ng department na we are not really expecting na magja-jump yung ating scores for PISA 2022 given the factor na yung pandemic nga nag-set in during the time na nag-take tayo ng examinations at meron na tayong mga assessments done in the Philippines by third party, including our own internal assessment, and they all point towards the same direction. So parang nagkaroon na rin ng idea ng department na since meron ng studies na ganito, internal and external, we are expecting na siguro yung PISA result din would yield the same results. At true enough, nagkakapareho yung mga findings ng mga assessments na ito. May binanggit kayo na mga salik o factors na mukhang parang sana manageable compared with COVID na parang nandyan siya, wala tayong magawa, lahat ng pamahalaan sa mundo hinarap yung problema. Pero sabi ninyo yung learning tools, upgrade o review, teacher training, part ng factors na parang sana natutukan ng DepEd. Ano yung ginagawa ng DepEd? May binanggit kayong learning recovery efforts. Pero paano ho ba? Ano ba yung problema sa learning tools at saka sa teacher training natin o quality ng teachers? Lahat ng mga dimensions na nabanggit mo, Malu, covered na yan dito sa ating inilunsad nga na National Learning Recovery Program. So ito yung focus ngayon ng department, yung National NLRP, ang tawag natin, National Learning Recovery Program, at maraming mga components yan. Isa na dyan yung professional development and career advancement of our teachers. Meron tayo dyan yung National Reading Program. We have the National Learning Camp. We have the National Mathematics Program. We even have a National Science program na nakikita natin na kailangan tutukan natin dahil ito yung magiging effort ng department para ma-recover natin yung ating mga losses not only during the pandemic but even prior to the pandemic. Ina-acknowledge naman natin na meron tayo talagang mga learning losses even before the pandemic. So hindi natin pwedeng tawag mo doon, i-blame lahat sa pandemic kasi alam natin na we have been experiencing losses even during the pandemic. At yung ating mga provisions of basic inputs in the department, yan, sa physical facilities, sa ating classrooms, teachers, and learning materials, ina-address talaga natin lahat yan. That is why kung makikita nyo later on dun sa, hopefully dun sa ma-approve na budget for 2025, yan yung magiging focus ng ating mga spending for the next years. Okay. Asek Panchet, nakita ko na marami naman kayong nilulunsad ng mga training seminars at saka maraming may large-scale assessment reports kayo. Pero paano nasisiguro na matapos yung training, hindi lang access to training but also yung monitoring ng performance after training ng ating mga guro? Kasi parang dun yata medyo magiging malinaw
na may value for money yung training natin. Hindi lang lumahok yung teacher, kundi nagkaroon talaga ng upgrade, scaling up, stretch, yung kanyang pagtuturo at yung kanyang curriculum. That is precisely why yung ating HR, yung ating human resource strand dito sa central office, talagang nagpo-focus sila ngayon dito sa training and after training na deliverable ng mga teachers that undergo this training. Kasi normally, ang mga nangyayaring training, pagkatapos ng training, wala na, no? Wala nating follow through. But now, we are really bent on looking at ano ang naging benefit ng mga learners as a result of this training of our teachers. We now have a National Educators Academy of the Philippines transformation para ma-address yung mga needs ng mga teachers in terms of professional development and their capacity to teach better in our schools. Meron ho bang provision para ibagsak yung mga teacher na talagang hindi uunlad or hindi umunlad o wala na talagang energy na magpahusay pa? Well, one of the important things that we are looking at is yung mga hinaing ng ating mga guro na nakukulangan ang kanilang oras sa pagtuturo sa classroom dahil madami silang mga administrative tasks. At yan yung isa sa mga major steps going forward ng ating department na mag-provide ng mga non-teaching positions sa ating mga schools, mga administrative officers and project development officers to handle all these administrative tasks para ma-free yung ating mga teachers sa mga ganyang tasks and they could focus more on the classroom instruction. So ito yung isang magandang direction that we have started for the past 3 years at continuous yan, and we have been lobbying for more funds for the provision of non-teaching positions in all our schools all over the country. Meron ho bang paglilinaw din ano yung problema o kulang sa ating mga learning tools at libro? Kasi maraming mga samut-saring balita. Ano po? Na parang may error tong mga ganitong libro, hindi nasilip tong ganitong libro, may revisions yung mga libro natin na dictatorship na lang, wala na yung paunang pangalan. So ano ho ba talaga ang problema sa ating mga learning tools at libro? Well, yung ating mga learning materials na sinasabi natin, no, yung naging issue, yung mga errors, particularly during the pandemic, kasi yan yung time na naggumamit tayo ng mga self-learning modules. Kung saan yung mga self-learning modules natin, may mga school-developed modules, may mga division-developed, may mga region and national developed, at siguro nagkulang lang tayo sa quality assurance ng mga materials na ito, kaya lumabas yung mga issues ng mga errors dito sa ating mga learners materials. Pero dito sa ating mga textbooks naman, we have been using our textbooks that are aligned with the K-12 curriculum. Pero ngayon na mag-shift tayo next year sa revised kinder to grade 10 curriculum natin, kailangan natin ng mga bagong learners materials, at yan na nga yung tinututukan ngayon ng department, yung development and provision of textbooks and learners materials that are aligned with the new curriculum for next school year. Ito po yung matatag curriculum, ano po? Mukhang Right. nag-reduce o binawasan ninyo yung learning competencies na sinasabi. Ano po yung nabawas at bakit yung binawasan? Ano yung basis ng pagbawas? Okay, nagkaroon tayo ng review of the K-10 curriculum. And this is a long process. Nag-start ito sa previous administration pa at natapos yung review during the administration of VP Sara. Kaya nga ni-launch natin yung matatag curriculum. At ito ay dumaan na sa lahat ng consultations ng mga experts, curriculum experts para ma-review at ma-revise na nga yung ating curriculum. So ang findings really ay masyadong crowded yung ating curriculum, and there are too many competencies na pinag-aaralan ng mga bata sa basic education. Kaya ang recommendation at ginawa na nga ito sa ating revised curriculum is to reduce the number of learning areas, particularly in the primary grades, as grades 1, 2, and 3. So, wala na tayong tinatawag na mother tongue as a separate subject. Wala na rin tayo yung mga separate subjects ng arts, health, and PE. Nilagay na yan sa iisang subject area kung saan matututukan ang bawat item, bawat aspeto na yan sa bawat araw. So nag-reduce na tayo into 5 from 8
naging 5 na lang tayo at naka-include na rin dyan yung ating good manners and right conduct sa ating curriculum. Pero mukhang dito sa PISA, parang ang isang na masisilip nating aral yung ability ng ating mga mag-aaral for creative, sabi niyo, or critical thinking. Ano po? Kasi yung math, science, at reading, hindi naman simpleng lantay na isang question, isang sagot, kundi yung ability ng estudyante na mag-formulate ng sagot sa isang sitwasyon, sa isang pangyayari, o sa isang problema. Hindi ho ba parang ang pag-reduce noon, lalo na't walang, well, lump together yung arts, health, sabi ninyo, baka lalo namang mawala ng abilidad yung ating mga mag-aaral na mag-isip critically, creatively. Okay, the reduction of learning areas in the primary grades is just one of the features of the new curriculum. Ang isang magandang feature ng ating curriculum ay pag-strengthen at pag-enhance pa ng ating competency for 21st century learning, 21st century skills that includes critical thinking, media, literacy, nandyan lahat yan. So nagpo-focus na tayo ngayon sa lifelong learning kasi nga importante na nakikita natin dun sa PISA result na nagkukulang yung ating mga mag-aaral din dun sa application of their learning to real life situations at dyan nagpo-fall sa lifelong learning na yan. So maganda na yung ating matatag curriculum ay merong ganyang feature at alam natin kung ano yung focus ng ating curriculum this time. Meron mo bang mga paaralan na para talagang best practice set ang nakikita ninyo para naman merong inbreeding, ano po, o learning from one another na proseso? Meron ho bang pamamaraan ng pagtuturo na talagang effective na baka naman yung ating mga guro by example makita? Kasi you can only get so much from seminars. Pero pag nakikita mo in action, parang oops, may ganun yatang ideyang kakaiba na pwedeng gawin. May ganun ho ba kayong review ng best practices sa mga paaralan natin, whether teacher method of training, teaching, or mga curriculum designs ng iba't ibang paaralan? Alam mo yung ating sharing of best practices, nag-umpisa yan dun sa division level, no? Nasa division kasi sila yung in charge sa mga schools. So, pag may mga best practices in schools, in the divisions, yan yung fini-feature nila when they have inter-school visits at kung nagkakaroon sila ng mga gatherings or workshops in the division, present talaga nila yung best practices of schools at nire-replicate ito sa mga ibang schools. And it all the way up to the regional level, pag may mga best practices in the divisions, yan naman yung fini-feature natin sa mga regional offices. At ang ating curriculum and teaching strand dito sa central office, sila actually yung nag-harvest ng mga good practices na yan, particularly sa Bureau of Learning Delivery, kasi dyan yung implementation ng ating curriculum, at yan yung ina-adapt ng BLD, Bureau of Learning Delivery, at nagde-design sila ng mga learning delivery modalities na pwedeng i-replicate or i-upscale at the national level. Sa kabilang banda, meron bang scan ng mga worst practices o yung medyo laos na pamamaraan ng pagtuturo at mga tipong laos na mga learning tools at aids? Meron ho bang ganon para ma-call attention naman yung ating mga guro na, ma'am, sir, baka pwedeng ayus-ayusin ng konti? Hindi yung laos, but appropriate ba yan doon sa content na ituturo ng teacher. Kaya nga very important na train namin ng teachers na binibigyan namin sila ng menu or set of methodologies or approaches na pwede nilang gamitin at ang teacher ang mamimili sa mga approaches na ito kung alin ang most appropriate for this particular content or particular lesson. So hindi lang siya nagpo-focus sa isang approach. Depende kung which approach is best fit for such content. So wala nalalaos, yun lang alin ang appropriate for this particular lesson. Asek Panchet, di ba po, pagka binasa mo yung sa pagtuturo, nag-lecture ako every now and then sa journalism, simple literacy, reading, writing, math, di ba, yung 3 R's. Functional literacy, at mukhang ito yung pinatutungkulan na gustong masubukan ng PISA, ano yung performance. Compute, comprehend, contrast, critique, correlate. Parang tipong mataas tayo sa simple literacy pero functional literacy, hindi world class ang ating mga estudyante. Tama ho ba yon? Tama yan, no? Kasi ang nakikita natin, it all starts with the foundation. So kung hindi
foundation ng mga bata on reading, literacy, and numeracy at the early grades, hindi sila magiging makaka-adapt or makaka-develop into functionally literate individuals pagdating sa higher grade levels. That is why yung ating matatag curriculum, dun sa ating early grades, 1, 2, and 3, meron tayong dedicated time for numeracy, reading, and literacy. Dahil nga na-realize natin na we start with the foundation, we start them early so that they will have more chances of developing into greater levels pagdating nila sa higher grades. Okay. Ang parte ng functional literacy na parang medyo mahirap masilip sa isang eskwelahan, elementary o high school, the teacher is boss. The principal is God. Yung tipong hindi ka pwedeng mag-express ng sarili mo. In fact, this is true pagdating doon sa mga campus publications. Ano po? Bawal pumuna, bawal maglabas ng artikulo na medyo masakit para sa eskwelahan. So, how about yung area na yun? Kasi if we allow our students to think critically, it follows na dapat may freedom of expression, di po ba? That is right, no? So, kaya nga yung traditional na teaching natin noon na sinasabi na meron pa siyang stick or siya ang boss, yung kung ano ang pwede. We are now trying to reinvent that at inaano natin yung freely expressing one's opinions as long as it is respectful and courteous inside the classroom. So inaalaw natin yan and we are always advocating for that in our schools. Kaya nga tuwing meron tayong mga gatherings ng school heads, lagi natin sinasabi, oy ha, mga school heads, andyan kayo, hindi kayo ang boss, kundi kayo yung utusan ng mga mag-aaral dahil kayo yung nakakaalam kung ano yung mga kailangan talaga nila at kailangan i-address natin yung needs nila, pati na yung mga teachers. Pero pag performance review po yata ng mga school districts at divisions, kailangan walang gulo doon sa eskwela. Kung hindi, lagot ka sa DepEd. Well, yung gulo naman kasi kung violent yan yung hindi talaga pwede. Pero kung yung gulo na maganda, I mean, it's a corruption because there is open communication and there is free expression of ideas within a group or within a classroom, then maganda siguro yon. Pero yung alam mo na yung ating assessment ng ating mga school heads, so if you are referring to that, meron tayong mga tawag mo doon indicators. May mga indicators naman tayo na sinusunod ng mga nag-assess ng performance ng ating mga school heads at embedded na dyan sa ating mga indicators, of course, yung overall climate and environment and culture of the schools. Ngayon, tanong ko lang kasi yung budget ninyo napakalaki ilang taon-taon. Of course, education and health would be top priority sa ating mga pondong bayan. Pero recently, merong ding sinubok na ipasok, although hindi yata napasa, yung confidential and intelligence funds, supposedly to monitor yung mga estudyante na baka nare-recruit ng mga rebelde. Ano po? Ano ho ngayon yung option ninyo kung wala na yung budget na yon at bakit tututukan yon? Ang covered po ng DepEd kinder to senior high. Wala pa hong 18 years old yung mga estudyanteng yon. Ano po? Yeah, kaya nga yung effort natin is starting them young, no? So the reintroduction of the good manners and right conduct would be a bold step in making sure na at an early age we are able to train our learners to be nationalistic, patriotic, at pagdating nila sa adulthood, hindi na natin sila kailangan pang bigyan ng tawag mo doon yung tinututukan masyado dahil naka-inculcate na sa kanila ang good manners and right conduct. So sabi nga ng isang author, di ba? It's easier to build young minds or young characters than to repair broken adults. Diba? We are looking into starting them very young to build their foundation into good value, into values that are nationalistic and patriotic. At yung ating, yung original na proposal ng department for the confidential funds na nabanggit mo, we have already requested this realignment for the fund to the efforts of the National Learning Recovery Program. Okay. So sa totoo lang, pagka ho ba sasabihin natin na mag-recover tayo sa ating learning capabilities, ano po? Ano ho yung step by step? Meron ba kayong targets year on year? Paano tututukan yung science, yung math, yung reading na competencies na dapat itaas
Meron ho bang ganun mas malinaw na plano so that everybody could be on board with you? Yes, we actually have with the launch of the Matatag curriculum, nakikita natin diyan na ang pinaka-focus talaga niya is the early grades. And we will with that with the revision of our senior high school curriculum dahil meron din tayong mga studies na nakandak at kinandak rin ng mga external partners natin na yung ating mga graduates ng senior high school ay not employable really after senior high school, kaya it necessitates the review of the implementation of the senior high school and possibly i-review din natin yung curriculum ng ating senior high school kasi kung matatandaan mo parang 10 years ago pa na na-implement ang senior high school at yung ating mga specialization na in-offer hindi na nagbago at nagbago naman ang demands ng ating mga industries at ating labor market. So kailangan na nating it's really time for us to review the offerings of our senior high school. Okay. What about yung sabi ninyo yung outside the school system? May mga papel din sanang gampanan ang mga pamilya, komunidad, at iba pang sektor ng lipunan. What do you want them to do to be able to help you shore up yung next round ng PISA, yung ating competencies test? Naka-highlight yan dun sa findings ng PISA, no? Na yung socioeconomic factors, family and community factors. Meaning it is a call to action not only for education but call to action to all people, to all agencies na merong stake sa education because it calls to action. It's a whole of nation approach kasi education is the business of everyone. It cannot be like the responsibility solely of the Department of Education, although kami yung merong major role dyan, but we cannot discount the contributions of the community, yung environment natin, yung families natin, yung local government units, and other government agencies na merong contribution into the attainment of the goals that is ultimately to have quality education and to produce graduates that are employable. But what exactly could the families and local government units do? May special education fund, ano po, para sana mag-hire ng dagdag na mga teachers. Merong mga kung ano-ano pang pondo na pwedeng gamitin sana for feeding program ng mga bata natin, lalo na dun sa low-income families. Ano po? What exactly could they do actually to prepare our children better for school? Okay. Hindi naman tayo nagkukulang siguro o hindi naman nagkukulang yung ating mga local government units when it comes to utilization of the Special Education Fund. It's just that siguro kailangan i-align ng ating objectives dito sa ating improvement of our educational system with that of the local government's development plans para yung pondo natin na nakalaan sa SEF ay mapunta talaga sa mga activities and programs na makakatulong para ma-uplift yung quality ng education in one locality. In the same manner na yung ating mga tinatawag nating school improvement plans, division education development plans, kailangan talaga naka-align yan sa development plans ng mga localities para synchronize yung ang paggalaw ng buong community at para yung pondo ay nakalaan talaga dun sa may mga impactful na programs for education. Does DepEd have any picture on ground, yung granular? Halimbawa ho, liban doon sa regional performance po sa PISA, anong mga syudad, bayan, ang medyo okay na, hindi okay, nahuhuli dahil sa iba't ibang factors, teacher, training, number of teachers, learning tools at books, etc. Meron ho ba tayong ganong picture na very specific, very granular? Based on the notes na na-provide ng curriculum and teaching, ang nakikita lang natin ay yung performance ng regions in terms of these three domains at yung overall analysis na in terms of support of teachers, yung socio-economic factors, yun lang. It's an overall, it's a general description of these factors. Pero yung sa school level, wala tayong 188 schools, wala tayong mga anyan because the PISA really is not focused on getting the comparative performance of the schools, but more on the overall performance of a country and comparing it to other countries and the OECD countries. Okay. At yung mga aral na yon nara-write in ba sa mga plano
at targets ng DepEd sa mga susunod na taon? Kasi minsan magaganda naman talaga yung findings. Ang problema kung mapapagpatupad yan pagdating sa mga aktual na plano at mga pondong ilalagak ng DepEd. Oo, no, yung 2018 ang nagbigay sa atin ng signal actually. That started it all. Kaya yung bagong administration natin ngayon, sinundan naman niya yan. Kasi yung before the exit of the past administration, nakalabas na tayo ng Basic Education Development Plan for 2030. So yung administration, inadapt niya yung BEDP 2030 natin at i-contextualize lang niya with the matatag agenda para truly magkaroon ng proper direction or a focused direction of the department in the next 6 years. Ano yung wish list ninyo would happen? What should people take as messages or as key lessons from the PISA? Ano yung aral sa ating lahat ng PISA assessment? PISA is telling us a complete picture of the educational system as affected by its environment. So, calling for a collective action so that we can reach the goals of the Philippines for better quality of education. Pero this has been described as the worst situation ever, the worst, worst. Tama ho ba? Oh well, some people will claim that, pero ang importante, we are making progress kasi kung makikita mo doon sa latest PISA result, although statistically insignificant naman siya, umangat naman yung scores natin sa math and reading. I mean, yes, math and reading except for science, pero statistically nga insignificant yan, but we are looking at it positively as a step towards greater increase in the next PISA results. Okay. Sa inyo pong bahagi siguro wala kayong allergy o phobia sa mga numero, ano po? Pero maraming mga estudyante, count the journalists in, na may phobia sa numbers. Ano yung masasabi ninyo sa kanila? Dahil chemistry kayo, no? So you've done both. I think medyo naparami kayo ng math at science courses. Why should people be afraid of numbers and science? I don't know kung bakit meron silang phobia sa numbers because when you look at it, everything that we do in our everyday life, may mga numbers talaga yan. So kung takot ka sa numbers, matakot ka sa buhay mo, di ba? So kailangan mahalin natin ang mga numero kasi kasama yan sa araw-araw na ginagawa natin sa ating pamumuhay. Oh, at lahat yata ng problema ng Pilipinas, pinakamalalaki, writ large in numbers or funds or money, di ba po? Or project program funds, mga ganun ho. Kaya dapat talaga yata maintindihan nating lahat. Ano po? Pero mukhang ang ating mga guru din yata kakaunti, yung talaga nagbigiging bihasa sa mga numero. Oh well, on the contrary, no, mas marami nga tayong mga science and math majors among our rank of qualified teachers. Ang mga hindi may shortage tayo sa mga araling panlipunan, mga MAPE subjects na yan, but surprisingly, math and science, marami talaga tayong available teachers for these two. Pero marami din yata po nagma-migrate overseas, ano? Kasi competitive yung salaries? O ang migration ba from private school to public school dahil better na yung salary grade structure ninyo? We have recorded in the department yung mga migration ng ating mga teachers to in foreign countries to seek greener pastures as teachers as well. Ito yung tinatawag natin yata na exchange visitor program. No? Pero ito ay contractual naman ng mga ito, Malu, no? After 3 years, bumabalik din yung mga teachers na yan kung hindi sila ma-recontract and then they reapply to the department. So may mga ganyan. But of course, dahil karapatan naman nila na maghanap ng mas magandang sweldo, hindi natin sila pwedeng pigilan kung meron silang plans so long as wala silang accountabilities with the government. All right. Medyo malungkot pero ika nga wake up call ano tong PISA. Maraming salamat. ASEC, Panchet Bringas, always a pleasure to talk to you. Sa susunod bantayan namin yung inyong mga learning recovery efforts kung ano mangyayari, tataas ba tayo o babagsak pang muli sa susunod na PISA round. Magandang araw, ASEC Panchet. Thank you, Malu. It's always a pleasure.